like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. Okay na kayo dyan sa mga pwesto ninyo? Alright, so once again, good morning and welcome to our service today. Meron pa bang mga inuubo dito sinisipon? Bukod sa akin. Mami Yvonne, ikaw meron ka? Si Ate Alma. Kayo po, Nanay Volet. Wala na. Okay. Nakikiuso ako eh. So, ang daming mga may ubot sipon ngayon. So, mas okay na yung boses ko ngayon. Unlike yesterday, talagang sobrang lalim. Halos wala marinig. So, we thank the Lord for His grace. Yung kanyang biyaya sa atin. That we are still able to stand, we are able to perform the things that we need to do, makapagtrabaho, handa kung ano man yung mga dapat nating i-prepare sa sarili natin. And last week, we ended our series on His Grace So Amazing. So in line with our 9th year anniversary. So next year, we have 10th year. No, actually, nasa 10th year na tayo ngayon. Tumatakbo na tayo sa ating 10th year. And July next year, we'll be celebrating the 10th year, the end of the 10th year. And God is good, right? Hindi, ang sagot doon all the time. Di ba? God is good. Yeah, yan ang sagot doon eh. No? Yeah. Welcome back sa mga galing sa biyahe. Si Ate Tess, so is here. Sina Ate Lisa rin, So, we thank the Lord for the safety and yung care niya, while you're out traveling. And sino pa rito nagbiyahe? Mula Kulyanin, si Ate Alma. So, ang pinakabalayo sa atin si Nanay Juliana. Na mga 5 metro ang layo. Tsaka si Nanay Bolet din. So, mga ilang metro kaya yon? Mga 20 meters, 30 meters. So, God has been faithful to every one of us. And when we talk about His grace, so amazing, maalala natin yung mga napag-usapan natin, that we receive more than we could ever ask for. Na binigay ng Diyos sa atin yung sobra-sobra doon sa inaasahan at hinihingi natin. And that we are all sinners, but we are also made righteous because of the grace of God. And also, we experience His grace in action in our lives as we humble ourselves. Diyan natin natutunan na pag walang humility, walang grace. Kasi God resists the proud, but gives grace to the humble. And so whenever you humble yourself, you experience the grace of God acting in your on your life. And last week we talked about living under grace, and napag-usapan natin that we need to choose who our master is. Hindi ka makakapamuhay doon sa yung biyaya ng Diyos kung ang master sa buhay mo ay hindi ang Panginoon. And that's why, yun nga, karugtong siya nung isang topic that we have to humble ourselves. That sabi nga kasi, when you humble yourself, you subject yourself under a master. So dalawa lang siya. It's either you subject yourself to the kingdom of darkness or you subject yourself to the kingdom of light. And the kingdom of light is where the grace of God is. Nandun yung grace ng Panginoon. And it enables you, the grace of God enables you to live in righteousness. Kailangan natin na mabuhay ng may pagiging matuwid or may katuwiran. So, righteous living results to holiness. Which is yun yung goal ng Panginoon sa atin sa bawat araw. Ang gusto niya, banalin tayo. Why is that? It's because kapag ka nabanal ka ng Diyos, ang
uuwian mo ay sa langit. Ano? So holiness brings us to heaven. Kaya nga, some people would say, imposible, paano ka magiging banal? Kaya nga kailangan mo yung grace ng Lord. No? So by yourself, talagang imposible siya. But if you're going to think about the grace of God, everything becomes possible. Ano? So today, everything becomes possible by the grace of God, and that's why we can be certified followers of Jesus. No, a certified follower of Jesus. Ito naman yung series natin ngayon. Okay, so by next week, hindi ako magsasalita sa atin dito. Iwanan ko uli kayo. Because I have an invitation. So, nagkataon kasi sabay yung schedule natin. Yung celebration ng isang church, kanilang anniversary. And so we'll be going there. Samahan mo ba ako? Pag-iisipan pa. Magpo-propose pa ako mamaya uli sa asawa ko kung sasamahan niya ako. No? And that will be next week. So, si Sis Marivic, para hindi na kayo masuspense, Sis Marivic ang mag-speak sa next week. So, yun naman topic niya i-related dito, no? As a follower of Jesus. So, yung topic niya, hindi ko nasasabihin kung ano yung topic niya. So, siya na lang next week. So, certified follower of Jesus. Sino rito ang follower of Jesus? Sino ulit ang follower ni Jesus? Hindi. So, sinisiguro ko lang kung sino ang inaakala nyo na follower kayo ni Jesus. Hindi. Because if you are a follower of Christ, there are certain traits, marks, na may pagkakakilanlan. And that's why yun yung pag-uusapan natin. No, and sa panahon nga natin ngayon, we are aware, that there are brands, 'di ba? So pagkakakilanlan ng isang produkto, 'di ba? So we are concerned or particular about brands of clothes and accessories, yung mga brand ng SUVs katulad ng Bentley na may payong at katulad nung, di ba, mga ganon. Di ba, pag nakita mo yung letter B na yon, alam mo kaagad na ito ay napakagandang sasakyan. Di ba, imagine may payong na sinusuot dun sa, Alam niyo bang, kasi iniisip ko, mababasa naman yung nakaupo doon kung hugutin pa niyang ganon sa kanya bubuksan. Yun pala ang purpose pala nun, yung driver, bababa, bubuksan yun, kukunin yung payong para payungan yung nakasakay doon sa Sino sa inyo gusto niyo ng ganon? Hindi ako bibili ng ganong sasakyan kasi ibig sabihin nun, kailangan mag-hire ako ng driver. Di ba? Kailangan may ibang magdadrive. Gusto ko ako magdadrive. Alam niyo ba, may payong din naman yung kotse namin. Nandun din sa tabi ng pinto, kaya lang hindi na hinuhugot. So, well, ayun yun eh. Di ba? I mean, I'm not trying to, alam mo yan, yung insult the people, yung mga matitinding issues ngayon. What I'm trying to say is, when you think about these brands, di ba, may pagkakakilanlan yun eh. Di ba? So, pag nakakita ka nung, Anyway, may mga papakita ko sa inyo mga pictures. When you see a certain brand, you know it is either a quality, may quality siya o wala. Di ba? So, may mga pangalan na pag nakita mo yung symbol nila, alam mo na kaagad na quality ito. And that's why we pick those products just like those. So, kaya nga pag nakasuot ka ng ganon, tapos merong logo yung suot mo, alam ka agad ng tao, uy, mamahalin ang suot mo So, and these are clothes that will last for decades. Yung as in talagang matagal na pwede pa ring isuot. So, yung mga ganon. So, we give importance to that. And as people, we are also consumed about our own brand. Ikaw, paano ka tinitingnan ng mga tao? Now, when people hears your name, pag narinig yung pangalan mo, ano yung pumapasok sa isip ng mga tao?
will they say, yung mabait. Gusto niyo ba matawag kayo mabait? Yung iba ayaw kasi sinasabi nila sa Dagaraw ginagamit yung salitang yon. Travel kami sa Makati, drive ako sa Makati nung Friday. Kumanan ako sa Sobel. Maya-maya merong traffic enforcer, pinapatabi ako. Galit na galit. Sabi ko, go naman na siya, tsaka pakanan naman. Hindi ako marinig kasi talagang, sir, kumanan ka pa, nandun ka na sa gitna. Dapat gumilid ka ng gusto, ganyan-ganyan. Para ba gusto ko, pwede bang kalma lang, pwede bang mahinahon naman? At para naman ako napapagalitan dito. So, mga ganun ba? Pero hindi ko naman sinabi. Sabi ko lang, nalito po ako, tsaka nawala ho yung aking GPS. Biglang nagloko. And the last thing na sinabi ng GPS, kumanan. Dito. And binubusinahan na rin ako na nasa likod ko, kakanan din siya. Hindi ko lang masabi, dapat hinuli din ninyo yan kasi kasunod ko siya Kakanan, So, lisensya na lang po. Bigay lisensya. And doon sa lisensya ko, may ID ako ng values formation. Yung values formation, merong logo ng PNP. So, totoo naman, member ako doon at nagtuturo kami. And maya-maya sabi nung police, nung enforcer, sir, pagbibigyan ko na tong si sir, sabi niya, total mabait naman siya sabi niya gano'n. Mabait daw ako. Okay, so tinanggap ko na rin. Sige, salamat po, nalito lang at Di ba? So, hindi kasi ako nakipagtalo na, alam mo yun, di ba? Minsan may mga inuhuli, sila pa yung matapang, di ba? Kaya tinatanggap ko naman yun. Sabi niya, mabait naman si sir. Siguro, nung nakita niya yung PNP, baka inisip niya, dapat tayo yung pinapagalitan nito Di ba? Baka naisip nilang gano'n. Hindi ko alam, But thing is, yun yung pero, ang mahirap nun, kung talagang sobrang reckless driving talaga siya, tapos may mga hindi maganda talaga yung nagawa mo sa daan, tapos malaman-laman, pastor ka, di ba? So, ano sabihin? Pastor ka pa naman. Di ba? Ang pastor dapat ganito, ganyan, di ba? Or okay, may ID ka na may logo ng PNP, di ba dapat alam mo ang traffic rules, yung mga ganon, So, and that's why, the thing is, merong mga brand na nailalagay sa atin. And that's why when they say, pastor, ang intindi ng mga tao, matibay yan. So, kasi pastor na hindi niya maaakay yung mga tao kung hindi siya matibay. And I would say, hindi rin. Kailangan ko naging matibay, it's because of the grace of God. Hindi talaga ako yung matibay, yung grace ni Lord na matibay. Now, whenever there's a difficulty, I would go and appropriate the grace of God. So, kaya mukhang matibay. Nakakapag-decide pa rin na tumayo kahit matindi na yung mga mga dalahin. So, what do people say when they hear your name? Ano yung pagkakakilanlan sa'yo? Yung si yan yung siga doon So, may mga ganon, Or will they say, yung taga His Grace? Nakita ko yung ma-attend sa His Grace yun. Mabait yun. Kapitbahay namin na yun. Ganon. Diba? So, there is something that is tied to your name. Yung pagkakakilanlan sa'yo. And that's why as believers, as followers of Christ, meron din pagkakakilanlan sa atin. So, ano yung nagsiset sa atin apart from all the rest? So, we have a standard to follow. Now, the Lord, sabi nga, has place His grace in our lives so that we can have that distinguishing mark as believers. Okay, so can we all stand up? Tayo po tayo muna. Let's look at the scripture. Pag-usapan natin transformed life. Now, ito yung isang characteristic ng isang follower of Christ. Okay, so 1 Samuel 16 verse 7. Maiksi lang naman po siya. That's why I'll also be reading the Tagalog version. Okay, it says here, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees,
Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. The Tagalog version says, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Okay, let's bow down our heads and let us pray. Lord, we thank you very much for your grace, for your love over every one of us. We thank you that you have given your word to us so that we will receive from you instructions, Lord God, guidance, Lord, that we may walk in it, Lord, and even thank you, Lord, for your grace that you pour out over our lives so that we are able to accomplish your will, to follow your words, Lord God, and indeed that we may be able, Lord, to live a life that honors you, O Lord. And so we commit to you this time. Speak to your children, Lord, for your children is listening this time. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, a certified follower of Jesus. Now, yung binasa natin, ito yung nung pinili si David na susunod na hari. And bago dumating si David, ang nakita ni Samuel, yung panganay na kapatid ni David, matangkad at gwapo, makisig. And sabi ni Lord, wag kang tumingin sa tangkad niya. Doon ako nagpasalamat. Si Lord, hindi tumitingin sa tangkad. Kasi kung yung tangkad ang tinitingnan ni Lord, hindi ako pwede dito. Disqualified. Tapos, kakisigan. Hindi rin eh. So, buti na lang hindi yun yung basis ni Lord in choosing, So, He knows every detail of our lives. And He looks at the heart. So, yung pagkakakilanlan sa atin, maaring ang mga tao titingin muna sa itsura natin. Kung ano yung suot mo, ano yung kilos mo. No, that's how people judge. Especially nowadays, you have the social media. Makunan ka ng picture dyan. And people will have different interpretations do sa mga pictures na yon. That's why si Prince William ba yun, or Prince Harry, there was a picture, sabing ganon, do not judge quickly. Sabing ganon. And doon sa picture, nakatagilid si Prince William, kaganon siya. And so, pag nakaganon, ang tingin nila, it's just the middle finger. And so, people thought, ano ba naman tong prinsipe na to? He is showing a dirty finger. Kasi nakatagilid. Pero pag sa front view pala, ganito pala ibig sabihin nun. Nakaganito pala siya. And that's why, when we judge by what we see, and not knowing the details, or not having a different perspective, tendency mamamali tayo ng paghusga. Diba? So that's why when people look at every one of us, at each other, my first impression, diba, ito mayaman to. Now there was actually what you call that? An experiment, social experiment. No, nagbihis, pulubi siya, tapos nanghihingi siya ng pera. Hindi siya nanghihingi, nanghihiram. Na sabi niya, ibabalik ko din, sabi nung pulubi. Itsura niya, pulubi. No, tapos, walang pumapansin. Ni isa walang nagbigay sa kanya. Kahit sinabi niya, nanghihiram lang ako, hindi ako nanghihingi. No, isosoli ko rin sa'yo. Walang nagbigay. No, tapos ang ginawa niya, umalis. And then nagbihis naman siya nung naka-Amerikana naman siya. No, executive ang itsura. And then yung kotse na mamahalin. Tapos yung mga dumadaan, kinakausap niya, pwede ba makahiram sa inyo? Kasi naiwan ko yung wallet ko. Pero I'll assure you, isosoli ko rin. Siyempre, nakita naka-Amerikana, tas ang ganda ng kotse, wala lang yung wallet. So, may mga nagpahiram sa kanya. And that's why, yung looks, kadalasan, yun yung basis ng decision ng mga tao or judgments ng mga tao. And that's why, kaya may mga hold-uppers, magsusuot sila ng
baro. At mukha sila mga negosyante, papasok sa bangko, ang goal nila, hold upin yung bangko. Kasi hindi halatang mga hold-uppers sila. So may mga ganong pagkakataon. It's because, yun nga, looks can be deceiving. Diba? So ito nakikita mo, akala mo okay, yung pala, hindi pala okay. And that's what the devil does as well. The devil will paint a very good picture, akala mo okay yung kanyang pinipresent sa'yo, mukha namang okay, mukha namang tama. Pagka sinabi mo mukhang tama, hindi siya posible, hindi siya totoong tama. Kasi mukha lang naman tama eh. Di ba? You have to be 100% sure na tama talaga yung isang bagay. May nabasa nga ako na sa lesson namin before, sa training namin. Sabi nga nun, yung mga tao sa bangko, talagang familiarize sa kanila kung ano yung itsura nung totoong pera. Okay? Kasi nga, sabi nila, ang technique daw, hindi yung pag-aralan mo kung ano yung itsura ng fake. Pag-aralan mo kung ano yung itsura nung totoo. Kasi pag familiar ka dun sa totoo, madali mo ma-spot yung fake. Di ba? And that's why we have to stick with the truth. And that's why if you belong to the kingdom of God, if you are a follower of Jesus, then you are a follower of truth. So dun makikita yan. So God created us in His image. And so, as a follower of Christ, paano ba talaga tayo ma-recognize? Okay? I'll show you some pictures here. Okay, sasabi ko nga kanina. I'd like to show you this. Pag nakita mo yan, anong pumapasok sa isip mo? Parang may narinig akong Honda. O kaya tumagilid dyan kasi pag dumiretso yan, kamukha ng Honda, di ba? Actually, dalawang tao yan na nag-handshake, shake hands. No. Pero actually, yan talaga yung logo ng Hyundai. 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 Hindi ko alam talaga kung anong pronunciation. And when you look at that, pag nakita mo yung logo na yan, ang naiisip mo hamburger. Hindi, kotse, di ba? Sasakyan. So pag nakita mo yung logo na yun, alam mo kaagad sasakyan siya. Eto, how about this one? Ano pumapasok sa isip mo? Pepsi, cola, So a refreshing drink. How about this one? Meron siyang GA. Ano yun? Agila. Pangmayaman. Sasakyan din. Ano yan? Damit. Yan yung GA dyan ay Giorgio Armani. Yan. Meron yan doon sa pinanggalingan nila. So, ayun, si Cathy. Tayo ka, Cathy. Sige na, tayo ka lang. Just to show. Kala ko kanina Wonder Woman eh. Hindi, So, that's Giorgio Armani. So, siya? Apparels, Mga damit. Quality clothing yan. How about this one? Anong arko? Palaso? Ano pumapasok sa isip niyo pag nakita niyo yan? Kotse? Ball pen? Or fountain pen? So, quality rin yan. Pagka ganyan ang ball pen mo, sigurado yan, walang skip, walang blot. Panda? Yun yung... Kaya kung alam mo yung mga brand ng ball pens, alam mo ito kakaiba ito. Di ba? At mamahalin. Nakabox pa. Di ba? Yung iba wala nga plastic eh. Okay na nga yan. Eto, pag nakita mo yan, His Grace. So anong meron dyan? Ano pumapasok sa isip niyo pag nakita niyo yan? Ha? Si Pastor. Pogi yung Pastor. Ano kinalaman niyang logo na yun sa itsura ng Pastor? Di ba? Mabait yung Pastor.
dapat, dahil alam natin that is a logo of a church, alam mo, yung mga taong uma-attend dyan, I mean, when you think about that, you think about the people. Di ba? And of course, maisip mo rin yung character ng mga tao na nandyan sa loob niyan. Kaya bukod doon sa gwapo yung pastor, tsaka mabait. Kayo may sabi nun, hindi ako. So, mabait din yung mga miyembro. At magaganda at gwapo. Dahil sila yung mga taga-sunod ni Kristo. O, di ba? Kaya lang ang problem natin, may mga brands or logo na dahil nga maganda sila, ginagaya. So, kagaya nito. Oh. Sa malayo, akala mo, totoo, di ba? Pero pag nilapitan mo maigi or napakapagsuot ka ng salamin mo, ay, akala ko Adidas to. Di ba? Binili mo, murang-mura, no? E di pagka nakita ka nung Adidas, no? Na murang-mura at bagong-bago, anong naiisip nyo? Or na-excite kayo, uy, murang-mura lang Adidas, di ba? Tapos binili mo, naka-jackpot ako, pinagmamayabang mo pa pag uwi mo. Nakabili ako, murang-mura. Di ba? Tapos sabi nung, nagtanong yung ano mo, original ba yan? Mura eh. Tsaka nandun yung 3 guhit eh. Tingnan mo maigi, basahin mo maigi yung nasa karton. Ay, baligtad yung D. Hindi pala totoong Adidas, di ba? So, Abibas pala. Okay? So, about this one. Ay, nako. Ano ay, nako? Alin ang ano? Ayan, di ba? Yung real, nakalagay na kung alin yung totoo, kung alin yung fake. Di ba? So, suot mo yung t-shirt mo, and proud na proud ka, meron kang buhaya sa gilid. Contractor ba? Oy, umayos kayo. Walang ganyan, ano? Maawa kayo doon sa tao. Di nakakaawa sila. Blacklisted na eh. Mas kawawa nga naman yun, ano? Pero I'm not trying to, alam ba yung kampi-kampi or what. But in every case, makita mo, merong mga nakakaawa. No? So, of course, nakakaawa yung mga nabaha. Nakakaawa yung nagbayad ng mga taxes nila, tapos doon pala napunta. And of course, itong gumawa ng mali, nakakaawa din siya. Why is that? May consequences yung kanyang ginawang mali. So, but anyway, ayan, So, merong totoo, merong mukha lang totoo. Butiki yung isa. Actually, malnourished eh. Malnourished. Di ba niyo napansin, maputla? So, kaya, that's why, if you apply that to us, to ourselves as Christians, medyo isang nakakalungkot na reality rin yan. Di ba, may mga taong mukhang Kristiyano, meron mga taong tunog Kristiyano, may mga taong nakabihis Kristiyano, pero pag dumating na yung mga testings, pagdating ng mga testings or lie detector na kaagad, you will discover, oops, parang may mali. Diba? So, you can wear a Christian t-shirt, may nakalagay na Bible quotation dyan. Or kagaya dati, ang bit-bit mong Bible ay malaki pa sa directory ng PLDT. Pero, hindi naman binabasa pala. Or kung binabasa man, ay hindi naman din ina-apply sa buhay. Hindi rin sinusunod. So, madali lang naman kasi manggaya. Madali lang manggaya. Pero, lilitaw at lilitaw din talaga kung hindi totoo. Kasi merong testing. So, may purification na ginagawa ang Lord. And that's why if you're not under the Lord's hand or under His Lordship, ay yung pagbabanal sa'yo ay makikita mo as simply God's punishment. Pero kung nasa Panginoon ka, alam mo na yung ginagawa niyang pagbabanal sa'yo ay, yung nararanasan mong kahirapan ay pagbabanal niya sa'yo.
Nagustuhan ko yung isang kwento about how silver is refined. No, paano pinupurify yung silver. Merong nag-try na panoorin kung paano pinupurify yung silver. And talagang makita mo yung sobrang lakas ng apoy. No, hindi lang siya yung basta apoy na gaganong-ganon. No, ito yung apoy na hindi lang basta naglalagablab. Yung as in talagang talagang malakas na apoy ito. No, parang sa blowtorch, kumbaga. And habang ino-observe niya yon, nalulusaw, and then may mga umaangat na dumi. And sabi nung nag-observe, paano mo malalaman kapag ka puro na talaga yung silver? Alam mo kung nasabi ng silversmith, malalaman ko kapag puro na yan, kung nakikita ko na yung image ko dyan sa silver na yan. Does that tell you something? If you are being refined by the Lord, ginagawa kang puro ng Diyos kasi ang goal niya, makita niya yung image niya sa iyo. Yun yung point doon. And that's why when you experience those difficulties, na kung ano man yung meron ka sa buhay mo, ang goal ng Lord doon, lumitaw yung imahe niya sa iyo. And so, many people can talk and sound like a Christian, pero kailangan na makita doon talaga yung imahe ng Panginoon. So, there are fake brands, but it's sad to say that there are fake Christians. May mga nagsabing, may mga nagtuturo nga noon sa Begin Your New Life natin, meron tinawag doon, carnal Christians. Mga Kristiyano, tinanggap ang Panginoon, pero ang buhay nila makamundo pa rin. Well, that's very confusing. At the same time, mukha ka rin hindi Kristiyano. Kasi ang pamumuhay mo, katulad nung nasa mundo. That's why, when we were studying that, ang naging conclusion namin, there's no such thing as a carnal Christian. Disobedient siguro. No? Tinanggap mo ang Panginoon, pero hindi mo fully isinubmit yung buhay mo. No? So may mga area sa buhay mo na hindi pa siya ang naghahari. And that's why His image is not fully visible sa atin. Kaya sometimes you hear people say, kala ko ba Christian yan? Laging nasa His grace yan Ay, masaklap doon, So, ano pa tinuturo ng pastor dyan kaya? Pati ako, nadamay na. Ayun, ganun kasi yun. Parang sa magulang, di ba? Sino ba nanay niyan? Sino bang tatay niyan? Ano bang, wala yung anak ko lumabas, Yung, nung maliit siya, nandun sa kapitbahay sa kabila, umuwi sa amin, tapos sabi niya, Daddy, ini-invite nila akong kumain doon. Okay lang ba kakain ako doon? Sige, pinayagan ko. Tapos yung, after a few days, sabi nung katulong doon sa kapitbahay, alam niyo, tuwan-tuwa yung amo ko sa anak ninyo. Tatanong nga niya, sino bang tatay at nanay nito? At ang ganda naman ng turo, sabi niya ganon. Kasi pinapakain, sabi niya ganon, teka lang po, papaalam muna ako sa parents ko. So, it's either ma-honor ka or ikaw ay mati-dishonor or mapapahiya. And it's the same way, either ma-honor ang Panginoon or mapahiya ang Panginoon dahil sa buhay natin. So, we as Christians, we follow a set of standards. And it all starts with again, transformed life. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang follower of Christ, ang number one na pagkakilanlan sa'yo is transformation. Your transformed life. And there are different types of changes. Yung meron yung tinatawag na reform. Nire-reform. Pag sinabing reform, ibinabalik mo rin siya doon sa dati niyang form. And it is usually external effort. And meron din yung conform. So following other people or external physical effort to emulate others. And yun yung problema natin sa panahon din natin ngayon. Karamihan ng tao, mas gusto na lang mag-conform kung ano yung accepted ng society. Sabi nga, if you are friends with the world, then you are an enemy of God. Kasi magkaaway yung dalawang yon. Salungat lagi ang mundo sa kalooban ng Diyos.
And that's why, if you conform to this world, gumagaya ka dun sa sinasabi ng mundo. No, you're emulating others. And that's why Romans chapter 12 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. No, hindi removal. No, renewal. Babaguhin mo, okay? That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So sa Tagalog version, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, madali lang kasing gumaya eh. And safe kapag kagagaya ka kasi accepted ka. Pero pag hindi ka gumaya, hindi ka umayon, magiging kakaiba ka. And a lot of times, pag kakaiba ka, you will experience rejection. Kaya nga sa Bible study, may nagsasabi na, baka daw lumampas na raw kasi ako sa langit eh. Kasi wala na ako kahapon, wala pa ako ngayon. Tapos bukas mawawala uli ako. Baka raw lumampas ako sa langit. May mga ganon. There are people who cannot understand. Bakit willing-willy ka na umattend ng mga Bible studies, yung mga events ng church? It's because you're learning. Diba? You are being transformed. You are being renewed. Diba? Kasi kung saan ka palagi nandun, kung ano yung nandun sa lugar na yun, yun yung mag-i-influence sa'yo. May kasabihan nga, diba? You tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Kung sino yung mga kasama mo lagi, yun ka, ganun ka. And that's why there are people who have trusted in the Lord na talagang sobrang nagustuhan nila yung church kasi doon sa church, yung mga taong kasama nila, puro maayos. No? Kaya nga pagka may mga retreat before, ayaw nang umuwi ng mga kabataan kapag nasa retreat sila. Why? Kasi doon daw, kinakaya nilang maging mabait. Pero pagka tapos na yung retreat at umuwi na sa bahay nila, ayun na. Major in BSDU. Alam niyo yung BSDU? Hindi. In-school yun. Balik sa dating ugali. Balik sa dating ugali. Di ba? Kaya mas gusto na lang sa church kasi pag wala sa church, bumabalik doon sa dating ugali. And that's the reason why some people madalas wala sila sa bahay nila. Kaya may mga iba, sinasabi nila, bakit palagi nasa church ang taong yan? Minsan nga may mga pamilya na magsasabi, dalhin mo na kaya yung unan mo tsaka kumot mo. Doon ka na tumira sa church na yan. And probably, kaya ganun yung sinasabi ng kasama sa bahay, it's because dito lang pala sa church mabait. Pagdating doon sa bahay, iba na uli. Kaya nga yung mga tumutulong sa atin maglinis dito, especially yung mga kabataan natin, pagka tumulong sila maglinis dito, sinasabi ko, gawin din ninyo sa bahay ninyo yan, ha? Baka naman mamaya dito lang ninyo ginagawa yan. Lola, wawa, dito lang po ang tingin. Sinisita ko yung mga kabataan natin dito eh. Sabi ko, bakit nung maliliit tong mga batang to, ang sisipag nila? Kilala naman ninyo yung mga kinukwento ko na dating maliliit, di ba? Na malalaki na sila ngayon. Huwag kayong titingin dyan, wala dyan. Dito. Hindi. What I'm trying to say is, ganun talaga eh. I mean, if you are really a Christian, you are a Christian everywhere. O kahit saan. And that's why here, pinapaalala natin yon, na meron kami noon, change the world, di ba? Para bang panlaban mo doon sa ibagsak. Di ba? Sila ibagsak, tayo hindi, baguhin natin ang mundo. Kasi yun, puro bagsak walang tinatayo Di ba? Tayo, baguhin natin. And then I remember, nung estudyante kami, sabi nung pastor, bago nyo baguhin yung mundo, baguhin nyo muna yung kwarto ninyo. Bago mo ayusin yung
yung lipunan, ayusin mo muna yung higaan mo. Di ba? So, a transformed life. A transformed life. That is very important. Okay? Ano bang itsura ng taong na-transform? Okay, may example ako dito. Hindi tao yan. Okay? You know that movie? Who is that? Si Bumblebee. Yung isa walang buhok. Si Bumblebee. Yung mga bata hindi na nila alam 'yun, si Bumblebee. Robot siya. A fighter robot. Pero pag hindi siya robot, car. So nagta-transform. Magkaiba ng purpose. Yung kotse pang transport, yung robot pang labanan. Now, the thing here, ang problema dyan, bumabalik siya sa dati. Pero nagta-transform siya. A total transformation. Malaking pagkakaiba. Di ba? Yung isa sinasakyan, yung isa panglaban. But that's a picture of transformation. Mag-iiba ka talaga totally from who you are. Pero siguro mas maganda ito. Yan. O, di ba? Pag nag-transform yan, ito itsura niyan. O, di ba? Sino mag-aakala na yung napakagandang paru-paro na yan, ganito itsura niya dati? Di ba? Sino sa inyo gusto nyong magapangan kayo ng ganyan? Ayaw, di ba? Ayaw hawakan. So, Makati yata yan, Pero what happens? Pagka ganito na siya, gustong-gusto mo namang hulihin. Kasi maganda, di ba? So, alin ka dyan? Alin ka dyan? Ikaw ba yung ito na tinatakbuhan ka? Ayaw sa'yo kasi kadiri. Or eto ka, hinahabol ka kasi maganda ka. Di ba? Desirable. Yung isa, undesirable. So makita mo yung malaking pagkakaiba. Ito ay gumagapang. Kumakain dun sa mga dahon. Ang vision niya ay limited kasi hanggang dun lang siya. At yung access niya, possibilities para sa kanya, limited. Kasi kung hanggang saan lang yung kaya niyang gapangin or gapangan. Pero ito, nakakapagpalipat-lipat siya ng mga halaman, mga bulaklak. Mas malaki ang perspective niya. Why? Kasi lumilipad siya . And if you think about yourself, nasaan ka ngayon? Kasi pwedeng ikaw yung makitid yung pananaw mo, kasi eto ka lang lagi, andito ka lang lagi. Or ikaw yung lumilipad dun sa Spirit ng Lord, na iba yung pananaw mo kaysa sa ibang tao. Yeah, that's why, you look at the social media, ito sinasabi ng karamihan ng tao, pero ikaw bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, ano yung lumalabas sa bibig mo? Or ano yung nagiging opinion mo pag nakikita mo itong mga bagay na ito? Di ba? You should have a very different perspective. Kaya nga kanina, di ba sinabi ko, itong sinabi na nagkaroon ng ganito karaming sasakyan, di ba? So parang napakasama naman, bakit ganito ginawa? Pero when I saw the article na sinasabi, canceled na lahat yung contracts nila, wala na silang, kumbaga blacklisted na sila, hindi na sila, kahit ano pang i-open nila na construction or contracting company, hindi na sila pwedeng makipag-business sa government. So in short, tapos na yung kanilang masasayang araw. And I was trying to think about it. Ano kayo nararamdaman itong mga taong to ngayon? Di ba? And I'm sure may mga makukuha pa dun sa sasakyan nila. And
Pinakita nga yung ginawa ni Duterte noon, yung mga luxury cars, yung mga Ferrari, dinaanan ng mga bulldozers. Talagang pinitpit. And hindi raw kasi pwedeng ibenta eh. And think about these things, And yun doon sa dalawang nag-interview, niisip ko, how are they feeling right now? Diba? Ito yung naging resulta nung interview nila na yun. So, if you are in the Lord, you begin to see different perspectives. Hindi ka lang nakatingin doon sa masama itong taong to ay, So, we look at these things in a way that the Lord will see them. So in other words, itong mga nakagawa ng kasalanan, namatay din si Kristo para sa kanila. Mahal din sila ni Kristo. And that's why we should not be quick to condemn, not only to judge, but to condemn. Kasi yung iba talagang kino-condemn, Condemn ka agad. Parang ang sarap nga silang i-reach out ngayon. Di ba? Hindi para sisihin, hindi para ipamukha sa kanila yung ginawa nila, but to minister to them. Di ba? Sa ganitong sitwasyon, kailangan din nila si Lord. Right? Kailangan din nila ang Panginoon. And so, how does real change happen? Sige, bilisan na natin. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Di ba redundant yun? Free gift. Obviously, ang gift ay libre. But you look at this, it is emphasized, it is free. And it is a gift. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan, hindi mo kailangan mag-perform, hindi mo kailangan na bilhin or whatever. Ibinibigay ng libre. Yung wages, ito yung pinagtrabahuhan mo. Nagtrabaho ka, ito ang bayad sa'yo. And that's why, as sinners, ang bayad sa atin ay kamatayan. Sinabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And because of this, transformation is possible. That's why transformation does not involve your own effort. Kumbaga, hindi totally own effort mo siya. Unlike yung conformity, yung pag-conform, ikaw yun eh. Pag-reform, ikaw din yun, external. But transformation is the work of God from within our hearts, sa puso natin. And so, paano nangyayari yun? Well, first of all, you have to go to the cross. The free gift of God actually came from the cross. It was accomplished on the cross. Excuse me. So we have to go to the cross. Every day of our lives, we've got to go to the cross. Hindi po itong cross na to. Na baka mamaya pupunta kayo araw-araw dito. Sabi ni Pastor, go to the cross daw eh. Hindi yung cross na yan. Ibig sabihin, bumalik kayo doon sa krus ni Kristo. Remember what He did or ano nangyari kay Kristo. So it takes more than self-help to experience transformation. We need the cross. Sabi ng Mark 15:24, they crucified Him and divided His garments among them, casting lots for them to decide what each should take. Yun yung ginawa kay Kristo. Pinako nila sa krus si Kristo at pinaghati-hatian nila ang mga damit niya sa pamamagitan ng palabunutan para malaman nila ang bahaging mapupunta sa bawat isa. Sipin mo, nakasabit ka na sa krus, tapos makita mo yung damit mo pinaghati-hatian. So at the cross, we will encounter the power that God has provided for us to do the impossible. At the cross, the impossible became possible. Why? Sinong Diyos ang bababa sa lupa at magpapapako sa krus?
Imposible yon. No? And the result of this is changed lives, transformed lives. And we see that in the lives of the disciples. Now, according to Acts chapter 4, verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. So napunahan sila kina Pedro at Juan sa lakas ng loob nilang magsalita. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. That was their conclusion. These were uneducated men, but they have boldness to face authorities. At kaya nilang makipag-reason, kaya nilang makipag-usap, and to defend themselves. And they said, these are uneducated people. But then, because of their association with Jesus Christ, they have that kind of boldness. Sino sa inyo nagbago ng ganon? Ano? Sa totoo lang, ito yung isang nagbago talaga sa akin. I remember in grade 6, pinambato ako sa Pinambato ako sa nilaban ako sa competition, storytelling. Ako yung pinakatahimik na estudyante sa aming klase. Ako pa yung napili na magkwento. And I cannot stand in front of the class. Ang pinagawa sa akin, to stand in front of a big audience from different schools on a stage and to tell them story. And yung storya, yung topic ng storya, ibibigay sa iyo on the spot. Imagine the trauma I've experienced during that time. Gagawa ka ng storya and ako pa yung number 1. Ako pa yung unang-una. And siyempre, mahiyaing bata. Ito pa pala matindi, walang microphone. An auditorium. Sabi ko, parang unfair naman yung MC may microphone, tapos ako na magpa-perform, walang microphone. Tapos ako pa number 1. Tapos 5 minutes lang ang binigay na time allotment for you to think of a story based on the topic that you're given. Nung nagpe-prepare kami, merong binigay sa akin na topic, ito yung pinaghandaan ko. Pagdating doon, ang layo ng mga topics na binigay. And I was so afraid. Hindi ko alam kung nakikita nilang nag-uumpugan yung mga binti ko, yung mga tuhod ko. And being number 1, alam mo yun, galing ka doon sa parang taguan yun eh. Di ba, nandito kami lahat. Tapos pupunta ka ron sa gitnang ganat, tapos makita mo, oops, ang daming tao pala dito. So, how can you speak? So, yung mga ganong experience, siguro kung dinala ko yon, malamang hindi ako pastor ngayon. Kung ininda ko yon, kung tinreasure ko sa puso ko yun na napahiya ako ng todo doon, as in talagang nagmukha akong hindi ko maintindihan doon sa experience na yon, baka hindi ako naging pastor. Because I hated speaking in front of people. All the more because of that. Dahil doon. And of course, palagay nyo, nanalo ba ako? Hindi. Malaking himala yun kung nanalo pa ako sa na yon. Because from the sound of my story, alam niyo hindi maganda ang kinahinatnan noon. So, yung sumunod sa akin, sabi ko, grabe, meron pa siyang pakalbo-kalbo pa raw yung tatay niya at malaki ang tiyan. Yung mga ganon. Kasi ang topic is yung hindi mo makalimutan nakakatawang storya. So parang gusto kong ikwento na lang nakakatawa po na ako po ay napunta rito at hindi ko po alam ang gagawin ko. Ngayon kanina lang binigay yung topic namin at I'm not a natural born speaker or comedian.
Comedy pa ang ano mo sa akin, napakaseryoso kong tao. Ano? And I just thank the Lord for that. I've experienced it. And it reminds me of the grace of God. That I'm able to stand before people today. So pagka na-invite ako sa iba-ibang lugar, nakakapagsalita ako. 300 people, 500 people, nakakatayo na ako. Kapag naaalala ko yung time na yun, at saka makita ko yung sitwasyon ko ngayon, I thank the Lord. Why? Because that is the grace of God. That is the grace of God. And so, going back to the cross, ito yung ginawa ng Lord sa buhay ko. Okay? Nasa number 2 na tayo. Take up your cross. Not only you go to the cross because it will change your life, pero para maging lubos-lubusan yung pagbabago sa buhay mo, you take up your cross. Take it up. Hindi sinabing bumuhat ka ng cross na mabigat. Yung mga haharapin mo sa araw-araw, that will be your cross. Ano sinabi sa Matthew 16:24. Sabi niya, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So you cannot be a follower of Christ if you are not willing to carry your cross. And in carrying your cross, sinabi rin dito, you have to deny yourself. Tignan natin yung Tagalog version. Sabi niya, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. So, I think, hindi lang niya basta tinagalog yung binasa natin kanina, and-explain na niya rito. Denying yourself is, wag mong unahin yung sarili mo. So, kasi sabi mong deny, ikakaila, di ba? Hindi, ang ibig sabihin ng denying yourself, wag mong pagbibigyan yung sarili mo sa gusto mo. Wag mong unahin yung sarili mo. Okay? Ano pa sinabi niyan? Dapat hindi siya humarap, handa siyang humarap kahit sa makamatayan, alang-alang sa pagsunod sa akin. Bakit sinabi na handa siyang sumunod, humarap kahit sa kamatayan? It's because during the time of Jesus, kapag ang tao nakita may bit-bit na krus, automatic yon, understood mamamatay yung tao na yon. He is going to his death. Why? Kasi yung krus is the capital punishment during that time. Parang nung unang panahon, di ba yung Silya Electrica, the electric chair. Di ba kung si Jesus namatay sa electric chair, malamang hindi cross yung gamit natin, electric chair yung nakasabit sa atin. Di ba? Kaya nga yung cross ngayon, ginagawang jewelry, di ba? Ginagawang earrings, lahat di ba? Pero sa totoo lang, the cross is not a very beautiful picture. It is a picture of death. Kaya nga kung capital punishment that time is lethal injection, hindi krus ang symbol, injection. Diba? Nakita ka na ba ng accessory na injection? Kasi ngayon, lethal injection Diba? Kaya sabi nila, ay, okay lang naman yun kasi lethal, maliit lang yan. Hindi maliit, lethal. Ibig sabihin, nakamamatay. So, hindi lethal injection. Just think about it. Nung panahon ni Kristo, pag nakita yung tao may bit-bit na krus na ganyan, ay nahatulan ng kamatayan yan. And during that time, i-display. And that's why Jesus was crucified in a place called the place of the skull, and it is located doon sa harap ng entrance papasok ng Jerusalem. So meaning lahat ng pumapasok at lumalabas ng Jerusalem, nakikita sila nakapako doon. Naka-display sila. Diba, parang yung pangyayari dati na yung mga magnanakaw, nilalagyan ng yung karatula, tapos pinapalakad doon sa daan. Sinasabi, nakalagay, magnanakaw ako, wag niyo akong pamarisan.
talagang hinihiya sila. Di ba? Pero yung ginawa kay Kristo, mas malala yun. Ano? So it's not just a simple kind of death. The same way when you think about denying yourself, hindi rin siya ganun kasimple. Why? Because there are so many things that we love, so many things that we want for ourselves. Diba? Kadalasan kasi priority talaga natin yung sarili natin eh. And that's why you cannot be a follower of Christ kung ikaw lagi ang issue. No, yung feelings mo, yung opinion mo, di ba? You felt rejected, pero hindi lang naman kasi kayo nagka-agree. No, dahil hindi nag-agree sa iyo yung kausap mo, feeling mo na kagad, ni-reject ka na niya. When I worked in sales after ng college ko, natutunan ko na kapag ka hindi binili yung product mo, huwag kang malungkot. Kasi ang ni-reject lang naman yung product mo, hindi ikaw. And the problem with us Filipinos, sobra tayong maramdamin. Whether you agree with me or not, sobrang maramdamin tayo. Kaya nga tignan mo, imbitahin mo. Ay, sama ka. Ha? Merong punta tayo sa ganito. Or kakain tayo, birthday ni ganyan. Pag sinabi sa'yo, sige, pipilitin ko. Ayan, pipilitin ko. Eh, huwag ka nang umasa doon. Kasi ang ibig niya sabihin doon, hindi siya pupunta. Lalo na kung sinabi pa niya, susubukan ko. Or tignan ko. Ay, huwag mo nang tignan. Kasi ibig sabihin hindi siya darating. Ayaw lang niya sumama yung loob mo. No? Unlike sa ibang bansa, pag tinawag na stupid, nagtatawanan pa sila. Eh dito sa atin, pag tinawag na stupid, tinawag akong stupid, oh. Sino ba yon? Di ba? Away na yon. Sinong sila sabihin mo ng stupid? Eh sa kanila, pag sinabihan ng stupid, okay lang sa kanila yon. At mag-agree pa, yeah, that was stupid. That was stupid of me. Ganun sila. Diretsahan. Eh dito sa atin, sa Pilipinas, ay nako, wag mong anuhin. No? Kailangan, you have to beat around the bush. Sabi nga, ipag magpaligoy-ligoy ka muna para hindi, kumbaga sa dahan-dahang bigla. Eh, di ba? Kasi nga, emotional tayong mga tao. Eh, lalo ng Pilipino, napaka-emotional. Kaya may nasabi ka, mali yung pagkakaintindi doon sa sinabi mo, nasaktan na siya. Maraming away na lumala dahil lang doon sa isang ganong pagkakataon. Di ba? Ito pala yung sinabi, ito yung intindi nito, and kahit anong explain nito, ayaw nang pakinggan nito kasi nasaktan na siya. And that's where your relationships will be very difficult to restore. No, ang hirap ibalik ng relasyon kapag ka merong ayaw makinig, ayaw umintindi, ayaw magbigay ng chance. Di ba? Bigyan mo muna ng pagkakataon makapag-explain. Di ba? Hindi na, okay, ano na yon? Sapat na yon. Tapusin na natin to. Gano'n na. Or sometimes, hindi na kailangan ng mga salitang gano'n na tapusin na natin to. It comes out in actions. And that is what happens if you refuse to take up your cross. Maraming tao ayaw nilang buhatin yung cross nila. Why? Nasaktan kasi. Kung alam mo lang kung anong naramdaman ko nun. Di ba? It's about your feelings. Kung alam mo lang kung anong naging resulta ng ginawa mo. Di ba? So, but if we refuse to put ourselves ahead, kaya sinasabi nga kanina, di ba? Kawawa yung mga nabaha. Pero tingnan mo rin naman tong isang taong to na gumawa ng mali. Kawawa din siya ngayon. Maraming galit sa kanya. And yung consequences nun, so many consequences. Yung mga anak nila,
Kamusta kaya yung mga anak nila ngayon? Pag nalamang ito ang apelyido pala niya, pagpasok sa eskwelahan, ay, kaano-ano mo yung nililitis doon sa Senado? Di ba? Maraming consequences siya. And that's why if you look at it, it is not for us to judge these people. That is their cross. Ikaw rin mismo, meron ka sariling cross mo. Yung cross mo, yung asikasuhin mo. Yeah? Ano sabi nga ni Jesus? Huwag mong tanggalin yung, ano yan? Do not try to remove the speck from your brother's eyes. Ano sabi ron? How can you remove that speck on your brother's eyes when you have this plank on your face the whole time? Para bang ibig niya sabihin, wag mong subukan tanggalin yung puwing doon sa mata ng kapatid mo kasi may isang buong troso na nakaharang sa mukha mo. Yeah, parang ganon. Parang in a way, sinasabi, may kasalanan yon, may kasalanan ka rin. Pare-pareho tayo, actually. And that's why we carry each one's cross. Kasi yung cross na yon, yun yung nagbabago sa atin. You deny yourself. You cannot carry your cross if you won't deny yourself. Kaya makita mo, take up your cross, deny yourself, take up your cross, and then follow Jesus. Hindi ka makakasunod kay Kristo kung hindi mo gagawin yun. Deny yourself. Huwag mong unahin yung sarili mo. Take up your cross. Meaning, mamatay ka doon sa mga gusto mo. Napatayin mo yung mga ninanasa mo na hindi tugma sa kalooban ng Diyos. And then follow Jesus. That is the only time that you will be able to follow Jesus. Why? Kasi lahat ng ito yung haharang sa'yo para makasunod ka kay Kristo. And following Christ leads you to Christ-likeness. Hindi makikita yung imahe ni Jesus sa'yo kapag ka punong-puno ka nitong mga bagay na to. Now, if you are so full of yourself, hindi makikita yung image ni Kristo sa'yo. You hear some preachers, minsan pag may mga tumatayong preachers, ang prayer nila, Lord, itago mo ako sa presence mo. Huwag mong hayaan na ako makita nitong mga tao na to. Ang panalangin ko, ikaw ang makita nila sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya gaya kanina, nakita niyo yung logo ng His Grace. Ang comment, gwapo ang pastor. Ay, hindi ganon. Hindi ganon, ano? But of course, pwede rin naman, nakita yung logo ng His Grace sa damit mo, ay, taga His Grace ito. Ano ba mga taga His Grace? What are we known for? My prayer is that we will be known as people who are madly in love with God. Ito yung mga taong sobrang mahal ng Diyos, na kaya nilang talikuran yung sarili nilang mga gusto sa buhay para makasunod kay Kristo. That is the point there. No? Buhatin mo yung krus mo. Kaya nga sinabi ito, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, when you said, sinuko ko yung buhay ko kay Kristo, what did you really mean? Ano talagang ibig mo sabihin nung sinabi mo na sinuko ko na yung buhay ko kay Kristo? Because when you said, isinuko ko ang buhay ko kay Kristo, lilitaw sa buhay mo yon. Na talagang ang buhay mo ay surrendered kay Christ. Why? It means nakasurrender yung kalooban mo sa kalooban ni Kristo. When you would like to do something, gusto mong gawin itong bagay na to, alam mong hindi kalooban ng Panginoon, hindi ko gagawin to kasi hindi to kalooban ng Panginoon. Sa aming mag-asawa, may mga panahon, di ba? Na
iwan ko na nga lang kaya to. Hindi po ako yon. Ibig sabihin, kaiwan-iwan pala ako. Pero alam mo kung ano sinasabi ng asawa ko? Hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Kaya kahit gusto ko nang iwan to, wala akong no choice. Hindi. Hindi siya napipilitan. Because you know what? Ang desire namin mag-asawa is always to honor God, to glorify God. And doon sa mga conflicts namin, sa mga hindi namin pagkakaintindihan, doon sa mga panahon na hindi kami magkasundo, at nandun yung nararamdaman na parang ayaw mo na, ano sinabi? Deny yourself. Huwag mong unahin yung sarili mo. Hindi rin siya ang mauuna. Ang uunahin ko yung Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon to, kaya sige, makipag-reconcile uli ako. Let's do it again. Yeah. Tignan uli natin, ano yung hindi natin pinagkaintindihan. This time, malumanay tayo. This time, mas malawak ang tingin natin. No? Because if we will just look at ourselves, hindi ako na respeto sa mga sinasabi mo. Anong sinabi ng Bible? Ano nga ba sinabi ng Bible? Submit to your husband. Gano'n, di ba? Sabihin naman yan, ba't ako magsasubmit sa'yo? Yung ginawa mo, ganyan. Kaya nga meron yung tinatawag na love and respect. Di ba yung babae, gusto niya, kailangan niya yung love ng lalaki. Tapos yung lalaki naman, kailangan niya yung respeto ng asawa niya. Hindi nararamdaman ng babae na mahal siya ng asawa niya. So, ayaw din niyang irespeto yung asawa niya. And that's why, ito yung tinatawag na crazy cycle. Sabi ng babae, hindi ka naman ka-respeto, hindi kita respetuhin. Yung lalaki naman sinasabi niya, hindi mo ko nire-respeto, hindi rin kita mamahalin. So, paikot-ikot lang yun. Kailangan ma-reverse. Kailangan may magsabi na kahit hindi ko nararamdaman yung pag-ibig mo, re-respetuhin pa rin kita. Or yung lalaki naman, sabihin niya, kahit hindi ko naramdam yung respeto mo, mamahalin pa rin kita. O dahil pareho na sila ng iniisip, baligtad na ngayon yung ikot. Diba? Kahit di mo ko nire-respeto, mahal kita, mamahalin kita. Yung babae naman, kahit di ko ramdam yung pagmamahal mo, re-respeto pa rin kita. So it reverses the cycle. And that is what taking up your cross really means. And denying yourself. Okay? Lastly, remember the cross. Go to the cross, take up your cross, and remember the cross. And that is the cross of Jesus. Mahirap bitbitin yung krus natin eh. Pero sa totoo lang, mas mahirap yung binitbit na krus ni Jesus. He lived a life of perfection, walang kasalanan. And for someone who is innocent, na mapaparusahan, for sure yung parusa na yun unbearable para sa kanya. Why? Kasi maghihimutok siya eh. Wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi naman akong gumawa nun eh. Bakit ako ang pahihirapan dito? Yeah, yun yung reasoning natin eh. We always say, it's unfair. Nagawan ako nasaan ng hustisya? Di ba ganyan tayo? Hustisya tayo lagi eh. Pero si Jesus, you have to remember that wala siyang kasalanan. And yet, He was punished the most severe punishment. Ito yung parusa para doon sa kumbaga sabihin na natin na highest level of offense. Ito yung binibigay doon sa mga taong nagre-rebelde. Naalala niyo si Barabas? Si Barabas dapat ang parurusahan ng ganun. Why? Kasi si Barabas, kasama siya doon sa nag-aklas, nagrebelde siya. At doon sa pagre-rebelde niya, nakapatay pa siya. And so, yung just punishment, yung katapat na punishment noon, ay yung punishment para kay Kristo. And to think about it, wala namang ginawa si Kristo na magde-deserve nung ganong klase ng punishment.
Kaya nga ngayon, di ba, pagka yung offender ay teenager, hindi kinukulong. No? Dinadala sa mga facilities para sa mga kabataan. Sa Amerika, yung dalawang estudyante, sinagasaan nila yung matanda. Kasi parang pinagsabihan daw yata sila. Napagsabihan, pagalitan. Nagbibisikleta yung matanda, sinuro. Hindi pa natapos doon. Pagbagsak, ginulpi pa nila yung matanda. Hanggang namatay. Pagdating sa korte, talagang ngingisi-ngisi sila. Masaya sila. Why? Kasi sabi ng abogado, mga bata kayo, teenagers kayo. So hindi kayo mahatulan para sa matatanda. So hindi kayo makukulong. Kaya nakangisi yung mga Nung nakita nung judge na gano'n yung itsura ng mga batang to, sabi niya gano'n, I can see that there is no remorse in you. Hindi kayo nagsisisi sa ginawa ninyo. Yung mga ngiti ninyo na yan, nagsasabi lang na okay lang yung ginawa ninyo para sa inyo. And therefore, sabi niya gano'n, I'm now trying you as an adult. Hindi ko kayo lilitisin bilang mga juvenile offenders. Itatrato ko kayo bilang mga adult. Kaya sinisentensyahan ko kayo ng habang buhay ng pagkabilanggo. Tapos sa dulo ng video may tanong, palagay ninyo, makatarungan ba yung ginawa ng judge? Well, of course, for the family of the victim, tama lang yon. Pero dito sa pamilya ng mga nahatulan, malamang gusto pa nilang umapila. Mga bata lang yan kaso yung ginawa nila hindi pang bata Pinatay nila yung matanda. So guilty. Guilty. And we are all guilty. That's that. Maring hindi ka pumatay, pero sabi nga ni Jesus, diba, sa puso mo pa lang, sa isip mo pa lang, marami ka nang napatay. Hindi ka nga nakiapid, pero sa isip mo pa lang, sa paningin mo pa lang, marami ka nang, maraming beses ka na nakapag-commit ng adultery. And that is why, sabi nga, kung binali mo yung isang kautusan, guilty ka na sa lahat. Why? Kasi dugtong-dugtong siya So, sinabi ng Lord, wag kang papatay, yung pagpatay ay parang sinira mo na rin yung imahe ng Diyos. That's why you broke the law that says, love the Lord your God. And that is very severe. Now, sabi dito sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. He is the only way. There are actually people who would say there are many ways to God, and that is a lie. And some people would even challenge, bakit si Jesus lang ang tanging daan papunta sa Diyos, Ama? That is because siya lang yung taong nabuhay ng walang kasalanan. Siya lang din yung taong nabuhay na walang kasalanan pero tinanggap niya yung parusa na hindi dapat para sa kanya. Siya lang din naman yung taong nabuhay na namatay sa krus, inilibing, at nabuhay uli. And so, kung sasabihin mo na marami pang daan bukod sa kanya, you're simply insulting what He has done. No, iniinsulto natin yung ginawa niya. Or hindi natin ina-acknowledge yung ginawa niya. Now, there are some people, pinapahirapan nila yung sarili nila. Pag tinanong mo, bakit mo pinapahirapan yung sarili mo? Kasi para mabawasan yung kasalanan ko. Alam mo bang nung namatay si Kristo, pinako niya lahat yung kasalanan mo? Sa krus. He is the only one who sacrificed Himself. Again, yung Mark 15, sabi ron, they crucified Him. That's the picture. And if you notice, hindi siya katulad ng mga ibang pinapalabas na during Holy Week. That is the picture of
Jim Caviezel sa Passion of the Christ. Pero kung tutuusin, kulang pa yan. Because the actual picture is gula-gulanit yung kanyang balat. He was really torn. Punit-punit. He was torn. And the nail that was used was this. So if you're going to remember the cross, you don't just remember somebody who hang on that cross na parang, yun nga ang problema natin ngayon sa mga napapanood natin, nawawala na yung pagiging sensitive natin. Nadidesensitize tayo, nakala natin okay lang yon. But if you would just try to imagine, that nail was actually placed not here, kundi dito. Dito yon. And then pagdating dun sa paa niya, yung arc nung paa, magkapatong yon, doon ipinako yon. Magkapatong yon. And hindi naman siya the whole time na pinako siya, nanatili na lang siya nakahiga doon, na nakapako. Ang ginawa sa kanya, tinayo yun. And that's why, nung tinayo yun, lahat ng bigat ng katawan niya, napunta doon sa mga pako na yun. Especially doon sa paa. Kasi nandun yung weight niya. And the hardest part is, kailangan niyang huminga. Kasi bumabagsak yung katawan niya. Kailangan niyang huminga. And para makahinga, kailangan niyang hilahin yung sarili niya. So para mahila niya yung sarili niya, kailangan niya itulak yung paa niya. The pain on those, yung arc nung feet niya, hindi to. Tutulak niya yon. And hihilahin niya yon sa kamay. And habang ginagawa niya, kumakayod yung likod niya doon sa kahoy na magaspang. And remember, bago siya pinako, hinagupit siya na maraming beses. And doon sa paghagupit na yon, tanggal na yung balat ng likod niya. It was open. And so, if he pulls himself up, I tell you, hindi ko ma-imagine yung sakit. Sakit ng likod, sakit ng braso, sakit ng paa. Every part of his body is in pain. So, yun dapat ang parusa kay Barabbas. And come to think of it, Barabbas was waiting for the jailer to say, it's time. Nung sinabing it is time, siguro sabi ni Barabbas, ito na katapusan ko. Pero you know what? Ang narinig ni Barabbas, hindi yung it is time . Ang sinabi kay Barabbas, you are free. You are free. And the thing is, alam niyo ba kung sinong nire-represent ni Barabbas? Tayong lahat yun. Tayong lahat yun. Naghihintay na lang tayo ng ating sentensya. Naghihintay na lang tayo ng execution natin. Pero just in time, the Lord came and Barabbas heard something that he cannot believe na maririnig niya. Because alam niya, deserve niya is kamatayan. Yung kamatayan ni Kristo na yun. And yet, instead na yun ang narinig niya, ang sabi sa kanya, you are free. Malaya ka na. And you know what? That's the same thing that God is saying to us right now. Malaya na kayo. Malaya na kayo para gawin yung mabuti. Hindi tayo pinalaya ng Diyos para gawin kung anong gusto nating gawin. And remember, the kind of pain and suffering that He has to go through para mapalaya tayong lahat. Ang masakit nito, may mga taong ayaw magbago. Ito na talaga ako hindi mo na ako babaguhin. You know what? Alam mo ba, gustong-gusto ng Diyos baguhin ka. Kasi pag hindi ka na bago, hindi ka makakapunta sa kaharian niya. Pag hindi ka na bago, hindi ka niya makakasama. And that's why God is so angry. God hated sin so much. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Alam niyo bakit? Kasi yun yung naghihiwalay sa atin, sa Kanya. And God doesn't want us to be separated from Him
to eternity. No? So if only you will remember what the Lord has done for you, hindi ka mahihirapang bitbitin yung krus mo. Hindi ka mag-fail to go to that cross every day. No, at the start of the day, you go to the cross. Lord, salamat. Salamat na ikaw ay tiniis mo lahat para sa akin. Ngayon ako naman, bubuhat ako. This day naman, itong araw naman na to, bubuhatin ko naman yung cross ko. So kahit anong mangyari, hindi ko iisipin yung sarili ko. No? Because that is the grace of God at work in you kapag hindi mo inuna yung sarili mo. Dahil hindi mo inuna yung sarili mo, ang Panginoon ang bahala sa'yo. Di ba? Anong mahirap doon, di ba? Na some people would say, hindi, naagrabyado ako eh. Pero okay na lang din. And so when you say that, sige anak, ako ang bahala sa'yo. Diba? Lord, gustong-gusto kong gumante pero hindi ko na lang gagawin. Ang sagot ng Diyos sa'yo, ako ang bahala sa'yo, anak. If you will not deny yourself, hindi mo maririnig sa Lord yun. Kasi ibig sabihin nun, you are in charge. No, pag inuna mo yung sarili mo, you are in charge. But if you deny yourself, the Lord will take charge. The Lord will take charge. And that's why, tanggalin na natin yung pako na yan. Sabi ng Galatians 2:20, ano sabi dyan? I have been crucified with Christ. Yan yung tinatawag na vicarious experience. Ano? Wala ka nung pinako si Kristo, pero dahil pinako si Kristo, parang nandun ka na rin. Ano? So you have been crucified with Christ. Yan yung sinasabi ni Paul. Na tayo rin, lahat tayo, kasama ni Kristo na nakapako doon. Ano? It is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Namatay akong kasama si Kristo or kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naglagay ng buhay niya, alay ng buhay niya para sa akin. Sino nga yung mga nabaptize dito nung last time? Ayan, yung mga nabaptize, ano? Actually, yan yung ibig sabihin nun. When you got baptized, you were actually saying, I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live. The life I lived before, I buried it in the waters of baptism. And the life I live now, I live by faith in Jesus Christ, who loved me and gave Himself up for me. No, kaya mong, you can live that transformed life. So can we all stand up right now? One of the true marks of a follower of Christ is a transformed life. It is a transformed life. And let's thank the Lord for that, because if He did not transform us, if He did not do that, if He was not willing, isipin na lang natin, kung inuna ni Jesus yung sarili niya, walang kapatawaran sa kasalanan. That's why dun sa Garden of Gethsemane, Jesus was saying, if possible, let this cup pass from me. In Tagalog, kung pwede lang wag matuloy. Wag na mangyari. Pero anong sabi ni Jesus? Not my will, but your will be done. And because of that, it is possible now for us to experience the new life. So let's thank the Lord for that. In the wonders of creation, you
majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted